Siyempre, una dyan ang pagsasampa ng kasong plunder ng ombudsman laban kay Senator Marcoleta at iba pa. Kasama dyan si dating congressman at kasamahan natin sa opposition movement na si dating congressman Mike Defensor at may dalawa pang negosyante. At kahapon, na-raffle na po ito sa Sandigan Bayan, no? Iba't ibang mga division. At kapag na-raffle na ang isang kaso, we expect na maglalabas ng arrest order ang Sandigan Bayan. At nakakabahala sapagkat non-bailable din po ito. Mga kababayan, ang kaso na isinampa laban kay Senator Marcoleta, kay former Congressman Mike Defensor, at doon sa dalawa pang mga negosyante na di umano ay nag-donate ng around 75 million pesos ang total di umano for campaign fund ni Senator Marcoleta nang tumakbo siya sa pagkasenador noong 2025. Ano ba ang konteksto nito? Ano ba ang epekto nito matapos ang 3 araw na mga kilos protesta na isinagawa ng Iglesia ni Cristo at ng mga iba pang sektor na sumama. 2 araw doon sa EDSA. Ang unang araw talagang halos na paralyze ang northbound side ng EDSA. Mga 90% ng kalsada na saraduhan at kaya po hindi halos nagagamit ang north side nung unang araw ng pagdagsa ng mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo. That was June 30. And then on the second day, ganon din na nabuksan na, pero madami pa ding tao. Maraming tao ang nag-attend. And ganon din po doon sa Liwasang Bonifacio, na ultimately ay tinapos na nila ang kanilang mga pagkilos protesta. Ang panawagan noon ng Iglesia ni Cristo ay ganon din po ang sentimiento ng mga taong bayan. Bakit gumagamit ng selective justice itong gobyerno ni Marcos at ginagamit ang ombudsman parang personal attack dog ni Marcos ang kinalalabasan ngayon ng ombudsman na si Boying Rimulya, sapagkat ang tinatarget lang niya ay yung mga nasa oposisyon, kagaya ng ginawa niya laban kay Senator Jinggoy Estrada na alam natin po hindi nagpaareglo at nanindigan ng matapang kaya nakulong sa kasong plunder din. Ganon din ang ginawa nila Boying Rimulya at nila Marcos laban kay Chis Escudero at kay Joel Villanueva. Pero itong dalawang duwag at walang paninindigan ng mga senador lumipat at tumalikod sa independent majority at naging bahagi na ng kulto ng 13 Judas na mga senador na sunod-sunuran at kontrolado ni Marcos, mga kababayan. Tinatawag nga sila ng mga Marcos senators or mga Senado ng Malacanang. So ang pressure laban kay Senator Jinggoy Estrada na pinanindigan at nilabanan niya kaya siya nakulong, at yung pressure na yon galing sa pananakot ng kasong plunder na hindi ka makakapagpiyansa galing naman kay Boying Rimulya, also sa utos ni Marcos, nag-cave in, at hindi po nagpatuloy na manindigan itong si Chis Escudero at si Joel Villanueva for their own comfort and convenience. Alam na natin yon. Kaya hindi tinuloy ang kaso laban sa kanila. Mas nauna nga silang na-identify. Ganon din po ngayon ang pressure na ito na ginagamit laban kay Senator Marcoleta. At sa kadahilanang yan, lumaban at nanindigan si Senator Marcoleta at sumama ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo. At sa kadahilanan din po na yan, ay nagkaroon ng komprontasi. In fact, yung unang araw ng pagbarikada sa EDSA, yung Occupy EDSA ng Iglesia ni Cristo, nayanig talaga ang gobyerno ni Marcos doon, mga kababayan. Isang araw na halos hindi lumabas ng Malacanang si Ginoong Marcos at nakansila ang mga schedule ng activities niya bilang presidente. At nagkaroon ng close monitoring and red alert status lahat
AFP, PNP, lahat halos ay nagmonitor kung magdadagsa pa ba at lalawak ang barikada at magkakaroon ng mga malalaking partisipasyon ng iba pang sektor ng lipunan sakaling hindi umalis sa gitna ng EDSA ang libu-libong mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo na sumasama na rin ang iba pang mga sektor ng lipunan at dumagsa na ang tinatawag na vehicular barricade sa gitna ng northbound ng EDSA. Ayun. Pero nung second day po, mukhang nagkaroon ng mga pakiusapan. At by 6 a.m. of July 1, ay umalis po at inalis ang mga mahigit 600 na mga sasakyan. May mga bus, may mga lahat-lahat ng mga sasakyan na ginamit na para mag-mobilize ng mga kapatirang Iglesia ni Cristo. Pinapasok sila sa area ng White Plains patungong Temple Drive away from EDSA. Mga gilid na ito, then papasok ka na along the line of Gate 6 yata yan ng Camp Aguinaldo. Papunta doon sa likod. Kaya naghawa ng EDSA. And so, nawala ang tensyon at si Marcos Jr. ay lumipad papuntang Canada kasama ang kanyang entourage na naman. Ano po ang layunin nitong ginagawa ni Boyeng Rimulya na persecution, no? Panggigipit, panunupil, using ang pagbabanta ng mga kaso na non-bailable. Di bali po sana na kung may batayang tama at mayroon po talagang intensyon na papanagutin at tamang target. Hindi naman po ganun eh. Kasi kung mayroong tamang target at may dapat papanagutin, it should have been started doon kay Marcos Jr. Ang case build-up at ang pagsasampa at pag-prosecute ng mga kaso ng pandarambong. Si Marcos Jr., sila Martin Romualdez, sila Sandro Marcos, itong alipores ni Martin Romualdez, yung Gang of 6 plus 4. Ito yung core group niya na na-identify ni Saldico. Paano nagkaroon ng malawakan at mabilisan na pangungurakot na umabot sa 1.9 trillion pesos in just a matter of 3 years. Mga kababayan, yun dapat ang tinutukan ni Boyeng Rimulya because there are a lot of testimonies, witnesses, and other evidence pati po sa Cabral files na binabanggit, pati yung mga sinabi na rin sa Senate Blue Ribbon Committee. Yung mga nagsisiwalat, ginawa ng state witness ni Boyeng Rimulya, no, na nakakaduda at questionable ang pamamaraan at layunin, like itong si Bunuan, dating DPWH Secretary ito, ni Marcos, at nakinabang ng tudo sa operation ng flood control na sinindikato nila. Dinadaya niya mga report, no? Sasabihin niya na completed na ang mahigit 5,000 na mga flood control, yun pala wala. And then mayroon pa daw parating na mga 4,000 pa. Yun pala wala din. Mga kababayan, inilubog lang sa kasinungalingan at baha ang taong bayan. And more than 2 billion pesos ang itinuturo nila Bernardo na kanyang undersecretary na pinakinabangan ni Bunuan. O ba't wala siyang kaso? At state witness pa siya para kanino? No, diyon po ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Selective justice is injustice. Kaya naman po, tayo ay patuloy pa rin na nagsisiwalat. Sapagkat hindi pwedeng manahimik na lang tayo kahit wala pa tayong gaanong kapangyarihan na baguhin ang ating kalagayan ngayon, subalit hindi rin pwede na parang tayo ay magpapabaya na lang dahil wala pa tayong nangyayari o nagaganap na mga pagbabago. No? We have to take every little steps towards change, towards rejection ng sistema ng korupsyon, pandarambong, pang-aabuso. Hindi pwedeng magtahimik o manahimik ang taong bayan. Kaya kailangan nating magsalita. So obviously, itong mga sangkot na binanggit ni Saldico sa sindikato, yun ang pinoprotektahan ni Boyeng Rimulya, starting off with Marcos Jr. and Martin Romualdez bilang totoong mga mastermind. At pati ang mga nasa paligid nito na nakinabang ng todo-todo, yung binanggit nga dyan ni Manong Chavit Singson at ng iba pang witnesses, si Sandro Marcos, alone in 2025, I think mga 13 billion pesos ang kanyang insertions at hindi makita saan ito napunta. At karamihan dyan, itinago lang sa flood control kunwari.
Iba pa, si Martin Romualdez, ganun din po yan. At mga kasama nila. Tumiba-tiba sila, including itong ginawang state witnesses ni Boying Rimulya. So kalukuhan talaga ito, katarantaduhan itong ginagawa ng ombudsman. Pero hindi yan gagawin lang basta ni Boying Rimulya. On his own volition. Yan ay pinag-uutos, pinagpaplanuhan nila at pinag-uutos sa kanya yan. Ni Marcos, sino ba naglagay sa kanya? And obviously, makita natin kanino ba nagbibinipisyo. Ang ganito mga hakbang ni Boying Rimulya, di ba kay Romualdez at kay Marcos? At sino bang pinipirwisyo ng ginagawa ng ombudsman ngayon? At pati ng NBI, di po ba ang oposisyon? Yung mga senador na masigasig magsalita at magsiwalat at manindigan laban sa korupsyon, laban sa pandarambong, di po ba sila ang tinatamaan nitong latigo ng kaabusuhan ni Boying Rimulya? Oh, so that means the purpose can be seen into the result of the benefits kung sino ang nakakakuha ng pakinabang mula po sa ginagawa ni Boying Rimulya gamit ang ombudsman upang panglatigo, pangtakot, panggipit, panunupil, at pagpapaluhod at pagpaparalisa sa mga opposition figures, mga kababayan. So, ang unang epekto po nito ay ang pagkalagas na naman ng bilang ng ating mga minority senators who are opposing the abuses, corruption, and plunder na nagaganap sa gobyerno ni Marcos Jr. Mula sa dati, originally 13 sila, nag-sidestep si Bato de la Rosa kay ipakukulong talaga siya at ipapatapon doon, ipapadukot sa papunta sa ICC, sa International Criminal Court. -1 naging 12. Ang pagiging 12 nila nadagdagan pa nabawasan pa ng isa. Si Senator Jingo Estrada ipinakulong dahil ayaw mag-areglo, ayaw lumuhod at ayaw sumunod kay Marcos at sa grupo niya. Naging 11. At ang 11 nabawasan pa ng 2 dahil inonsi sila ni Escudero at hinudas ni Joel Villanueva. Siyam. Ngayon, ang siyam na yan, mababawasan pa uli ng isa sakaling lumabas na ang arrest order for a non-bailable crime allegation of plunder against Senator Marcoleta. So, 8 na lang po sila. Ang matitira dyan sa may Senate minority or independent minority. Kaya, yan pong unang purpose. Lumpuin, paralisahin, pilayan ang mga opposition senators group upang hindi ito maging epektibo na balakid o hadlang sa anumang hakbang na gagawin ni Marcos, including ang pagbaluktot at pagbulldozer ng impeachment conviction laban kay Vice President Sara Duterte. Pangalawa, malinaw din po na kapag tudo minority na sila, pwede na nilang ipilit ang teorya na binaluktot nila na dapat below 16 lang. 15 or 14 senators can now be the minimum numbers of 2/3 para mapakonvict at lubusang hindi na maging bahagi pa ng gobyerno at hindi na makakabalik sa gobyerno at makakatakbo bilang kandidato sa anumang posisyon si Sara Duterte. So, -1, magiging 8 ang siyam. 8 and versus 13, 21. Ang 2/3 daw ng 21, 14 lang. So, isa na lang kulang nila para hilutin ito at baka gagamitin din sigurado ang ombudsman para takutin din sa kaso na non-bailable. Ang target nila either si Mark Villar o kaya si Bongo gamit ang ICC. Warrant of arrest din, kagaya ng pananakot at mga operation nila para lumpuin at paralisahin si Senator Bato de la Rosa. Ayun. So kung mawawala pa si Senator Bongo o kaya si Senator Mark Villar, ay talaga naman pong lumpo at paralisado ang kalalabasan ng Senado. Eh baka ang maiwan na lang si Pia Cayetano, si Loren Ligarda, si Amy Marcos. Kasi kung ano-anong kaso nang sinasampa ni Marcos Jr. Same thing with Robin Padilla and Senator Alan. Sinampahan din sila ni Trillanes ng mga kaso. At ginagamit yan ni Marcos si Trillanes para isa din sa mga attack dogs niya maliban pa sa mga komunistang teroristang urban operators. At pati na rin po
ang mga hilaw na komunista nila Boy Ngiwe, yung si Boy Ngiwe na grupo naman ni Risa Hontiveros. So, ano na lang po ang patutunguhan nito kung ang ating mga opposition figures and personalities ay unti-unting nalalagas at nawawala, hindi makapagsalita dahil ikinukulong sa mga kaso na hindi ka makapagpiyansa. Yan po ay isang napakalubha na gawaing masama ng isang masamang gobyerno. The way we are looking at now, yan po ay kaparehong kapareho sa panahon ng diktadura nang idineklara ang martial law noong 1972 ng tatay niya. Nilumpo at pinaralisa ni Marcos Sr. ang lahat ng mga opposition figures during that time, mga kababayan. Pangalawa, ang epekto po nito, magkakaroon ng takot ang opposition movement. Hindi lamang ang mga senador na nag-o-opposition. Ibig sabihin po, the broader movement of those who are in the opposition ay magkakaroon at makakaramdam po ng psychological na pagkabahala. Kung senador nga at maingay pa at kapatiran ng Iglesia ni Cristo pa, ay kayang ipakulong at hindi makapagpiyansa, ano pa kaya ang ordinaryong mga mamamayan na sumasama at sumusuporta sa oposisyon. Ganyan po ang psychological impact nito ng pananakot at ng mga pambabalahura ng ombudsman sa pagkakaroon ngayon ng panibagong pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Marcoleta na walang sinasanto, walang sasantuhin sa oposisyon. Pero pag ikaw ay kasama sa pagtatabon-tabon at pagtatakip at pagwawalang bahala at makinabang ka rin sa pinagdambungan at pandorobo at pangungurakot ng gobyerno ni Marcos at hindi ka magsasalita at bagkos ay makikiayon ka, talagang parang santo ka. Can I be for real? I just wanna feel I'm in need of love. Tiba-tiba ka, no? Bibong-bibo ka. Kagaya ng ginawa kay Escudero at kay Villanueva, hindi sila nakulong. Pero ang kakapal naman ng mukha nila, nakulong sila sa konsyensya nila. No? Pero hindi man yan nakakakulong sa pisikal ang konsyensya, di sa pag-iisip nila, alam nilang mali ang ginawa nila. At mali ang ginagawa din sa mga kapwa nila senador. Pero tahimik at walang bayag ang mga tarantadong ito. Nakakahiya ang Senado. Lalo na ang mga hudas na kulto ni Marcos. Mabuti na lang po at naninindigan pa ang grupo nila Senator Alan Peter Cayetano, siyam, at kung kalad ka rin sa kulungan si Senator Marcoleta, 8 na lang, mga kababayan. So these are telling times that the use of state terrorism using the law, yan ay tinatawag po na lawfare or law warfare. Kunwari illegal ang ginagawa, dumadaan sa korte, pero binabaluktot ang batas. Yan ang uri at estilo ng martial law operations ni Marcos. There is no declaration of martial law. There is no actual na paggamit ng martial law concept, pero yung martial law execution of bend the law, circumvent the law, ay kapareho lang po doon sa lumang epekto ng martial law ng tatay niya na nilumpo at pinaralisa ang oposisyon. At ito naman po ang ating nakikita, bagamat hindi na kumpleto into a people power movement ang ginawang 3 araw na pagkilos ng kapatirang Iglesia ni Cristo, hindi rin po natin mapasusubalian na nakaabot ito ng mensahe sa malawak na hanay ng mamamayan na pwede pala magbarikada, pwede pala kayang gawin muli ang people power. Nakita natin on June 30 on the first day na yanig at nanginig si Marcos at ang kanya mga instrumento sa gobyerno na bulaga sila ng napakalaki at decisive na paralyzing effect na ginawa sa lightning rally ng kapatirang Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, abangan po natin at subaybayan sapagkat sa darating na Lunes ay impeachment trial na. Laban naman ito kay Vice President Sara Duterte. And pwede po sa Lunes or Martes ay mayroon ng warrant of arrest laban kay Senador Marcoleta at ganoon din kay former Congressman Mike Defensor. At posible po na may mga kaganapan, may mga pagkilos protesta
at mayroon din pong epekto ito sa iba pang mga senador na mga maninindigan at naninindigan pa laban sa kaabusuhan at kabulastugan, katarantaduhang nagaganap sa ilalim po ng gobyerno nila Marcos at Romualdez. And bantayan natin po ano naman ang magiging implikasyon ng naturang mga pagkilos ng instrumento ni Marcos, lalo na itong si Boying Rimulya na napakaabusado at napakahambog sa kanyang kapangyarihan na akala mo wala ng katapusan ang pag-aabuso nila sa poder. Mga kababayan, hindi natin pwedeng tigilan at mawala ang boses ng sambayanan. Lalamunin tayo ng mga demonyo sa pamahalaan at ng mga naghahari-harian sa ating bayan kung patuloy lamang tayong nananahimik. Darating din po ang panahon at pagkakataon na magigising at magkakaisa ang totoong puwersa at lakas ng mamamayang Pilipino. Yan po ang ating ipinapanalangin, yan po ang ating pinagsusumikapan. Mabuhay po kayo, mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!